Sa nakaraang game natin, nakita natin kung paano pinataob ng Shohoku ang run and gun team ng Toyotama. Pero tapos na ang warm-up, mga boss. Dahil ngayon, papasok na tayo sa pinakamalupit na laban sa buong series. Dito makikita natin ang pagod pero masayang Shohoku matapos nilang talunin ang Toyotama. First round victory sa Nationals pero tignan nyo yung bracket sa ilalim, Yamao o Sanno Kogyo. Heto na yung reality check nila. Enter the Kings. Habang pinapakita ang Sanno team naglalakad sa arena, grabe yung aura nila. Reigning champions ng Japan High School Basketball. Pagpasok pa lang nila, alam mong iba na yung level ng kalaban natin ngayon. Nagkatinginan na. Yung Sanno players chill lang na nakatingin pababa sa Shohoku. Sa kabilang banda mapapansin mong pawis na pawis pa sila Akagi. Tignan nyo si Coach Anzai sa gitna na paisip ng malalim. What to do? Sabi niya. Kahit si Buda Anzai ramdam ang bigat ng susunod na game. Dito natin makikita na tapos na rin ang ibang first round games sa iba't ibang arena. At saktong nagkita si Coach Anzai at yung dati niyang kaibigan na si Coach Kitano. Sa sumunod na panel ay ipinakita yung ibang halimaw ng Nationals, Aiwa Gakuen na pinapangunahan ni Moroboshi at yung Daie Gakuen ni Chuchia parehong nanalo ng malaki. Nagpapaalala lang ang manga sa atin na puro heavyweights na ang nandito. Tapos na talaga ang first round. Lahat ng pre-tournament favorites pumasok sa round 2. Kalahati agad ang umuwi, 27 out of 59 teams eliminated. Ganyan katindi ang bakbakan sa Nationals. Balik muna tayo sa Shohoku. Tignan nyo tong sila Hanamichi, Miyagi at Mitsui wagas makapag-celebrate. Feeling nila double A rank na sila kasi tinalo nila ang A rank na Toyotama. Pero biglang may tumawag, hinahanap si Captain Akagi. Seryoso yung mukha ng gori natin. Ni-reveal na ang tumawag. Si Coach Karasawa mula sa Shintai University, ang number 1 college team. Ini-scout nila si Akagi, mga boss. Gulat na gulat yung ibang players sa likod. Kinongratulate si Akagi pero ni-remind din siya na ang real test ay bukas. Laban sa Sanno. Lipat tayo sa kampo ng Sanno. Nakakakilabot to. Imbis na mag-relax ang mga champions, ano ginagawa nila? Kasama si Coach Domoto, pinapanood at pinag-aaralan nila yung laro ng Shohoku. Tinitignan nila yung movements, habits at kung saan mahina ang team natin. Sabi ni Coach Domoto, dissect them. Pinapag-aralan ng Sanno players yung mga makakatapat nila ng isa-isa. Tignan nyo yung mga mata nila. Walang kaba, walang yabang. Pure clinical focus. Nagulat si Yayo yung ate ni Hikuichi. Bilib na bilib siya dahil kahit no-name team lang ang Shohoku kumpara sa Sanno, grabe pa rin sila mag-prepare. Pero tignan nyo yung sagot ni Coach Domoto. No matter how good we seem to be, the team is still a bunch of high school kids. Anything could happen. Grabe, humility and extreme preparation. Kaya sila champion. Na-realize ni Yayoy na Sanno treats every game like it's the championship. Walang iniiwan sa swerte. Samantala, sa baba ng page, makikita natin sila Coach Anzai at Kitano na nag-o-okonomiyaki. Chill na chill lang nagkakamustahan. Habang naglalakad, tinanong ni Kitano kung ipapakita ba ni Anzai yung tape ng Sanno sa Shohoku. Nag-aalala siya na baka mawalan ng kumpiyansa ang Shohoku kapag nakita nila kung gaano kalakas ang Sanno. They are on a different level daw. Naniniwala si Kitano na hindi naman mahina ang Shohoku at alam yan ni Coach Anzai. Pag-cut natin sa ng Shohoku, boom. Ano? Video ng Sanno. Gulat ang mga boys nang sabihin ni Coach Anzai na manonood sila ng tape. Additional trivia mga idol, dahil sa hambog at pagiging close-minded ni Sakuragi Yamao ang tawag niya sa team ng Sanno na ibig sabihin ay Mountain King. Wordplay ito sa kanji ng Sanno kung literal mo itong itra-translate. Siyempre, iba talaga takbo ng utak ni Sakuragi. Hype na hype pa ang lolo mo. Ang plano daw nila ay talunin ng Sanno para maging AAA rank. Tignan nyo si Coach Anzai, ngumiti sabay sabi, of course that's the plan. Ganito bumuo ng kumpiyansa sa team. Pero teka lang, balik tayo kay reporter Yayoy. Gabi na pero nakita niya ang Sanno team na may mga dalang gym bags. Saan sila pupunta? Magkakaroon pa daw sila ng practice laban sa Sanno alumni. Tignan nyo yung alumni team ng Sanno, para silang college all-star team. Kinuha sila ni Coach Domoto para gayahin ang playstyle ng Shohoku sa practice nila. In fact, baka mas malakas pa tong copycat team kesa sa totoong Shohoku. Ganito kalala mag-prepare ang Kings.
Habang yung Shohoku seryoso at medyo kinakabahan na nakatitig sa tape ng Sano, umaandar naman ang bus ng champions papunta sa isa na namang matinding practice. Sabi nga ni Yayoi, wala silang balak na bigyan kahit 1% man lang ang Shohoku na manalo. Ang labanan ng mentalidad ay nag-uumpisa na. Makikita natin sa tape yung mukha ni Shinichi Maki ng kainan, pawis na pawis at hirap na hirap. Sa ilalim na panel, ito ang dahilan, ang point guard ng Sano si number 9 Fukatsu. Tignan nyo yung depensa, ang baba ng stance, dikit na dikit. Action-packed agad. Nag-try mag-dribble ni Maki pero grabe yung kamay ni Fukatsu, natap niya yung bola, mapapanganga ka na lang kasi bihirang-bihira natin makitang matuliro ang hari ng Kanagawa na si Maki. Transition to defense. Makikita natin si number 14 ng Sano, ang halimaw nilang center na si Masashi Kawata. Basag ang play ng kainan. Sabay ipapakita sa baba yung mukha ng bench ng kainan na nanonood. Seryoso at kinikilabutan sila sa nakikita nila. Sano on the fast break. Tignan nyo yung passing, sobrang fluid. Pero ang mas nakakabilib yung number 13 ng Sano, nilampasan lang ang depensa ng kainan. Napanganga lahat ng nanonood. Pumasok ang tira ng Sano at dito na natin makikita ang scoreboard. 4 minutes and 13 seconds left sa second half. Kainan 79, Sano 89. 10-point lead laban sa pinakamalakas na team ng Kanagawa. Mapapasabi na lang si Mitsui ng, "This game is over." Ramdam mo yung bigat ng atmosphere sa kwarto. Tinanong ni Hanamichi kung bakit namumutla si Kulot at sinabing wag daw sila ma-intimidate. Pero binasag siya ni Miyagi, ang swerte mo dahil gunggong ka. Hindi mo nakikita kung gaano talaga sila kagaling. Binitawan ni Coach Anzai ang facts. Ito daw yung national semifinals last year kung saan na-eliminate ang kainan. At take note, sabi ni Gori, mas malakas at mas matangkad ang kainan last year kumpara ngayon. Shocked ang ibang members ng team kasi mula 10 points, biglang 15 points na ang lamang ng Sano sa tape. Balik sa game tape. Sobrang galing daw ni Fukatsu, sabi ni Miyagi. Kung ibang player bukod kay Maki ang bantay niyan, turnover na yun agad. Dito nagsalita si Coach Anzai. Si Fukatsu daw ang mismong kapitan ng Sano. Grabe, guard pala ang leader nila. Ito na ang reality check ni Miyagi. Na-realize niya na siya ang makakatapat ni Fukatsu. "I need some fresh air," sabi niya sabay labas ng kwarto. Maging ang matapang nating point guard, umatras saglit. Akala nila isa lang ang returning starter. Yun pala. 3 pala ang returning starters ng Sano. Focus muna kay number 14, ang center na si Kawata. Tignan nyo yung katawan, pang kolehiyo na. Ang malala pa, parang kagaya siya ni Gori. Pero mas malaki at mas madaming skills. Paano mo babantayan yan, Akagi? At sa next panel, ang huli sa Big 3. Enter Eiji Sawakita, number 13, ang ace ng Sano. Quickness and skills na walang katapat. Sa middle panel, makikita nyo yung twitch sa mata ni Rukawa. Narinig niya yung salitang ace na trigger ang competitive spirit ng tulog nating bida. Pinakita yung galing ni Sawakita. Smooth na smooth tumira, sabi pa ni Mitsui. Walang duda na siya ang pinakatalentadong player nila. Pero may pampagulat si Coach Anzai sa ilalim. Freshman lang daw si Sawakita last year nung ginawa niya to sa kainan. Siyempre hindi pa patalo ang henyo natin. "Hey, I'm a freshman too," sabi ni Hanamichi. Kahit kailan talaga basag trip to natauhan tuloy yung iba. Pero na-realize nila na yung guard, forward at center ng Sano, all elite at kabatch lang nila. Nagpaliwanag si Coach Anzai. Bukod sa skills, may isa pa silang malaking advantage, championship experience. Sabi ni Anzai, deceptively big difference daw yon, lalo na kapag nagkadikit-dikit na ang laban at napilitang mag-struggle ang Sano. Mind games ni Coach Anzai. Dahil sikat at defending champions ang Sano, siguradong puno ang arena bukas. Aakalain daw ng Shohoku na kapag naglaro sila ng maayos, kakampi sa kanila ang audience. Binasag ni Anzai ang ilusyon. Pagdating sa dulo, hindi gugustuhin ng tao na matalo ang champions sa isang unknown school tulad ng Shohoku. Sa madaling salita, Shohoku versus Sano and Shohoku versus the whole arena. Tapos na ang tape at tignan nyo ang final score mga boss. Kainan 83, Sano 113, 30 points. Tinambakan nila ang number 1 team sa Kanagawa.
Habang nakatingin ang lahat sa screen, nagsalita si Coach Anzai kung ano ang kailangan nila para manalo. Unflinching resolve o walang takot na paninindigan. Tignan niyo yung mata ni Akagi, punong-puno ng apoy at determination. Hindi sila pwedeng pumunta sa laban na takot. Rukawa, Mitsui, Miyagi at Sakuragi, lahat sila seryoso at locked in na. Unti-unting nawala yung takot nila, pinalitan ng matinding laban. Sa baba, makikita natin ang kalmado pero tahimik na gabi sa Chidorizo Inn. Para hindi masyadong tense, inatake na naman ni Sakuragi yung panga ni Coach Anzai. Ha ha ha, who do you think you are? Kahit kailan talaga walang respeto tong si Hanamichi eh. Medyo napatagal pero shoutout sa mga nag-comment sa Slam Dunk after ng anime content natin nung nakaraan. Take care po sa lahat and God bless.